Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang banta ni Secretary Larry Gadon na lahat na Supreme Court justices ay ipapa-impeach niya. Grabe. Anong dahilan? Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tungkol ito sa disbarment case na isinampa niya laban kay VP Sara. Ito, makinig tayo. Hindi nila i-impeach, i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Tila may halong Pag di nila i-disbar si VP Sara, ipapa-impeach ko sila. Ano yan? Di ba pagbabanta na yun? Naku. Ang tapang naman ng Secretary Larry Gadon na ito. Supreme Court justices na yan eh. Tapos pagbantaan mo ng ganyan. Ano masasabi nyo? Talagang galit na galit siya kay VP Sara, no? Gusto niyang ma-disbar. Tuloy natin. Pagbabanta sa mga maestrado ng Korte Suprema ang pahayag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon matapos ito maghain kanina ng disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi man ma-aksyonan ang kanyang reklamo sa ngayon, sa pag-upo na lang ng panibagong Chief Justice niya ito isusulong. Or kaya hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Gismondo and then hihintayin ko na lang yung bagong Chief Justice na umupo. Kasi ito si Chief Justice Gismondo ay sunod-sunuran kay Marivic Leonen. Paniwala ni Gadon, may... Yan, isa na namang matinding akusasyon na para bang walang sariling desisyon ang Chief Justice natin ngayon, sumusunod lang daw kay Justice Marivic Leonen. Ano naman ang basihan niya ng ganun? Grabe, ano? So, pag hindi nyo i-disbar si Sara, ipapa-impeach ko kayo lahat. Mamaya nagbago. Hintayin na lang daw niya ang bagong Chief Justice. May sapat na basihan ng kanyang reklamo upang tanggalin sa pagkaabogado ang pangalawang Pangulo. Unyo na nakaraang taon na ipinatawan ng disbarment ng Korte Suprema si Gadon at tinanggalan ng lisensya bilang abogado dahil sa pagbumura at pambabastos ito sa isang mamamahayag. So, yan ay... Ako nung una, bumibilib din ako dito kay Larry Gadon kasi Marcos supporter pa ako nung una eh. So, lahat ang mga sumusuporta kay Marcos, BBM, edi okay ako. So, ito, lumabas ang tunay na kulay. Grabe, na-disbar siya dahil, hindi naman niya nirespeto yung media, salitaan ng kung ano-anong salita. Ay di, may hangganan ng lahat. Ayun. Pinatawan siya natanggalan siya ng lisensya. Kaya ito, galit na galit siya. Gusto rin niyang madamay si VP Inday Sara. Ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Moto proprio yung ginawa nila sa akin. Di moto proprio din nila ngayon si Sara. Ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto na lang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. I don't know sa inyo kung anong tingin nyo sa Supreme Court. Ako, buong-buo ang tiwala ko sa Supreme Court. Yan ang tingin ko. Kasi may mga inakwit nila na ito, mga drug lord pa ito convicted sa lower courts. Pagdating sa Supreme Court, na-acquit. Bakit? Technical. Yung mga dito sa baba, police ba, NBI ba, yung law enforcement agency, nag-violate sila ng batas. Hindi sinunod yung proseso. Kaya pagdating sa Supreme Court, hindi pwede yung ginawa nyo, kinastigo o nirepriman ng Supreme Court ang mga law enforcement agencies dahil bawal yung ginawa nila. Sabi ko, ito talagang
batas is batas. Huwag mong suwayin ang batas kasi kung suwayin mong batas, kahit drug lord na yon, binibigyan pa rin ng ano. Kaya sabi ko, okay itong Supreme Court na ito. Lately, nag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court laban doon sa pagpapatransfer ng PhilHealth funds. O di, ako, napakalaking hakbangin ito ng Supreme Court na pinatigil niya. Ano pa? Yung human rights cases na isinampa laban kay PRRD. Bago lang, nagdesisyon ng Supreme Court, binasura. Kaya ako, tiwala ako sa Supreme Court. I don't know anong basihan ni Secretary Larry Gadon. Sabi niya, hindi daw patas kasi tinanggalan siya ng lisensya eh. Klaro naman yung pagmumura niya sa reporter, nakakaya. So, siya siguro hindi niya matanggap dahil siya yung na-disbar. Kaya lang, napanood ko yung video kung saan sinabon niya yung hindi talaga pwede yun. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Gadon na nasabi niya kay President Ferdinand Marcos Jr. ang paghahain ng disbarment complaint. Ngunit para sa Pangulo, hindi na niya ito kailangan. Sa ano lang yan, sa Viber message lang, sinabi ko na magpapile ako. And then, he respects my personal decisions, pero sabi nga, hindi naman kailangan, huwag ka. Nananawagan din si Gadon. Okay, so ito, konting drama ito eh. Nagpaalam daw siya sa Pangulong Marcos Jr. na mag-file siya ng disbarment case. Sabi daw ng Pangulo, I respect your decision, kaya lang huwag na. Parang pinapalabas niya na walang kinalaman ang Pangulo, huwag na. Bakit itinuloy pa rin? Diba, sinabihan ka ng Presidente, huwag na, bakit mo itinuloy? So, dalawa lang yan. Hindi siya marunong sumunod sa Pangulo. Mahina ang leadership talaga ang Pangulo kasi sinabing huwag na, tapos itinuloy pa rin. Pag ako yan, huwag na. Hindi talaga huwag na. Pag tawagin, bakit mo itinuloy? Dapat ganun. Kung talagang desidido ang Pangulo na huwag na, bakit itinuloy pa? O kaya drama lang. Para palabasin na walang kinalaman ang Presidente sa disbarment case. Na lumalabas na lahat ito initiative lang ni Larry Gadon. So yan ang mga tanong. Totoo ba na sabi ng Presidente, huwag na? Bakit sinuway mo ang Presidente? Doon na magbitiw na si Vice President Sara Duterte kasunod ng bantang pagganti nito ng assassination kina President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling ipapapatay umano siya. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Ayun, mag-resign siya. Payag ba kayo na mag-resign si BP Inday Sara? Hindi sila Larry Gadon ang manawagan. Dapat yung 32 million people, pag yan ang nagsalita, sige, kaya lang. Lumalabas ngayon dito sa social media, magbasa kayo ng mga comments. Ako, mahilig akong magbasa ng mga comments. Ito, magbasa tayo ng comments dito mamaya. Lahat pumapabor. Hindi naman lahat, karamihan sumusuporta kay BP Inday Sara. Magbasa tayo ng mga comments dito. Okay, so sinasabi, tama daw si Larry Gadon. Yan. Yan, mga pumupuri lahat kay Mr. Larry Gadon itong mga nag-comments dito. Okay, so yun. Tama daw si Mr. Larry Gadon. Okay, sige. Kaya lang, tama ba yung pagbantaan mo yung Supreme Court Justices na lahat, pag hindi nyo i-disbar, ipapa-impeach ko kayo. Tama ba yun?
Kayo, mga kaibigan, i-comment ko no. Yung hakbangin niya na nag-file, tama yun. Karapatan niya yun. Kaya lang yung pagbantaan mo ang mga justices na, sige, pag hindi, pwede mo bang takutin? Mga Supreme Court justices na yan eh. Baka mamaya, kung ako ang Supreme Court justices, papatawan ko siya kung anong ipataw ko na contempt of kwan ba yan. Hindi na maganda yung pagbantan mo itong mga maestrado natin sa Korte Suprema.